Pag nararamdaman mo na sila ay sumusunod sa iyo at tinatangkili ka dahil doon sa level na yon, aware ka kung nasaan ka. So, meron kang susundang pangalawa. Ano yun? Relationship. Sabi nga ni Ma'am Elaine kanina is yung attitude. So, paano mo tinatrato itong mga tao? Dinidevelop mo ba sila? Minemaintain mo ba sila? Yung relationship mo sa kanila? Mabuti bang pakikitungo mo sa kanila? May mga laws or principles tayo tinuturo tungkol doon. Paano mo ma-develop yung relationship mo doon sa mga tao? So, susunod na hakbang is sumusunod na sila sa iyo. Patuloy ka nilang tinatangkilik yung serbisyo mo dahil sa relasyon na na-develop mo na. Hindi lang doon sa karapatan, kundi gusto ka na nila at gusto mo sila. May relationship. Naging produktibo yung relationship. Yes. Pero, para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga sponsors, medyo bibitin muna namin kayo dyan. Magbabalik pa po ang Super Entrepinoy. Sabay nyo sa pagnenegosyo. Ayun, back to relationship, Coach Benny. Pang ano na una, sinasabi ni Coach Benny, the right, because you've earned your place wherever you are right now. So, meron ka ng following, may fans ka na. Be in the form of tauhan, kliyente, taga-promote. Kasi yung trabaho ni Coach Benny, word of mouth yun eh. Correct. Hindi mo naman na ipopromote. So, ibig sabihin, if you're good at what you do, automatic na magsispread ang, kunin nyo to, magaling to, ang ganda ng nagawa nito sa akin. Kaya na akong gising ng umaga nito. Tapos yung sumunod na sinabi niya is about relationship. Andiyan na yung following mo. Pero na yung mga tao na sa paligid mo, tinatrato mong tao pa o ginagamit mo na lang. Yun, sinasabi ni Coach Ben. Use money, help people. Don't use people. Don't interchange. Yes. Pero disastrous. Gaya ng sinabi kanina ni Coach Benny, may danger. No? Na kapag ang relasyon mo sa katrabaho mo, kanegosyo mo, o sa empleyado mo, kamanggagawa mo, ganun na yung nararamdaman, gaya ng sinabi ni Ma'am Elena, ginagamit na lang sila. Ayun, doon papasok yung nagkakaroon ng misalignment. Parang kumbaga sa gulong, hindi maganda ang may bukol yung gulong. Anytime pwede kang sumabot. Interested ako, Coach Benny, sa number 3. Yes. Okay. That's result. Sumusunod sila noon sa'yo dahil may karapatan ka, tapos na-level up mo yung sarili mo dahil nag-develop ka ng relationship. Itong pangatlo is dumadami na ang sumusunod sa'yo dahil may nakita na silang resulta na maganda. Doon sa ginagawa mo. Halimbawa, gaya nung sa amin, meron akong mga sales companies, way back 2010, saka individual students din, na hindi ko naman kasi alam dahil ako mismo sa sarili ko 2 years ago, wala rin akong result. Sineshare ko lang yung natutunan ko from my mentors. But eventually, minsan nakakasalubong sila sa mall after 2 years, fast forward ngayon, sasabihin nila sa'yo, ito yung nangyari sa akin, nakabili na sila ng visualize nila, nakarating sila abroad yung mga anak nila, or yung sa sales company naman, from selling na 35 lots per month, for 5 years straight, ganun lang yung kanilang average. After attending our seminar, nag 300 lots every month group sales. Nag-jump talaga, times 10 yung kanilang sales. Hindi lang doble, times 10. Kaya hindi siya resulta. Siya resulta! Magandang resulta yun! May banda kasama yun. Halimbawa, yung sa'yo naman, di ba? Itong Super Entrepreneur is 2 years na, di ba? May result na, may mga nagte-text na, ito yung naitulong sa amin ng Super Entrepreneur sa pakikinig namin. May nababago ka na eh. Meron na talagang effect yung ginagawa mo. So, yung mga tao, kusa na gumagaan na yung pagsunod nila sa'yo, hindi lang dahil sa ipin-promote mo yung karapatan mo. If ako ay binigyan ko gawin to, o kaya tayo ay nagkakagustuhan sa isa't isa dahil gusto mo, gusto kita, maganda relasyon natin, kaya sunod ka sa akin. Pero ito iba na. Resulta ng nakikita nila, kaya sila ay sumusunod sa'yo. So, pag nandun ka na, alam mo na, third level ka na. So, hindi ka nawawala sa track, dinidevelop mo pa rin yung sarili mo. Ang tatahakin mo na yung fourth. And the fourth is? The fourth is yung realization. Kanina, result, yun yung result doon sa magandang ginawa mo. Sa magandang ginawa mo, sa kabuuan, organisasyon mo. Pero itong realization is yung nabago na individually sa tauhan mo, sa kliyente mo, yung buhay nila. Halimbawa, kung noon yan ay nasa tambay lang sa bahay, walang pinagkakakitaan, walang direksyon, walang focus, pero dahil nabigyan mo ng mentoring or coaching or sa pakikinig dito sa ating programa ay nabuksan ang kanilang isipan at ngayon ay kinamusta mo, meron na sila ang hanap buhay, meron ng direksyon yung kanilang ginagawa, individually yung
pagbabagong binigay mo sa kanila. Nakapag-touch ka na ng Kumbaga nakapag-inspire. yes, realization, na-realize na, naging reality na yung kanilang gustong mangyari sa kanilang buhay. Nakikita mo na yung specificity. Oh, yun. Sorry Tongue twister. Bagay! Kulang pa sa kape. Yung sinabi ni Coach Benny, yung result kasi, yun yung parang general. Yun nga, naglalakad ka sa mga, uy, coach, ganito yung nangyari. General yun. Pero when you start realizing, that's why it's realization, tao mo, nakita mo dati, yung mukhang tikling lang dyan, lalakad-lakad na yung inutusan mo, di ba naintindihan yung inutos mo? Slow! Ngayon, mid-sentence pa lang, sasabihin mo pala, doon na dumadating na yung kailangan mo. Ibig sabihin, yung influensya mo, napunta, imbued it na doon sa kabilang tao, yung na-mirror niya na. So, yun yung higher level than the result. Yes. Yun, okay. Number 5. Number 5 is automatic na. So, hindi mo na yan, o yun, inuulit natin, effortless na yan. Kusa mo nang magiging yan. It's the respect. Marami tayong kilalang ganyan, mga religious leaders, di ba, mga talagang owners ng malalaking establishments Kumbaga, company. nag-gain mo na yung respeto. Respect na. Binibigay na sa'yo ng kusa yan. Kasi, nadaanan mo na lahat eh. But wag nating ipagkamali. Kahit ikay nandun na sa level 5 or respect, hanggang ngayon ginagawa mo pa rin yung level 1. Kasi may mga bagong taong dumarating sa iyo. Continuous cycle. Yes. Ang purpose lang niyang 5 hours na yan is para wag yung energy mo ay mayroong puntahan. Hindi yung kung mo nagawa mo at na-discover yung passion mo, na pagkakitaan mo na meron ka ng income, na wala ka na, nagliwaliw ka na, naglayaw ka na, hindi ka nag-invest, ubus mo yung mo. So, kasi wala ka ng ando na yung end result akala mo yun na yung masaya sa iyo. So kung ito ay itatrack mo pa, ito ay susundan mo tong mga levels na to hanggang sa pagtanda mo yan, paganda ng paganda ang iyong production, at hindi lang para sa sarili mo na, kundi maraming tao ka nang natutulungan, marami ng tao ang nababago ang buhay dahil sa yun naman ang purpose ng paglalang sa atin, di ba? Kaya nga nung Manis Island, inilalang tayo para sa kapakanan ng marami, at yan din sila para sa atin. Coach Benny, itong levels of influence na to, na cycle, 5 hours. Maganda yan eh. Pero tutukan naman natin yung mga taong minsan nalilihis yung meron kasi tayo nakita minsan, ang yaman niya na. Medyo na respeto, alam naman, minsan pag mayaman, nagiging yung respeto. Na-automatic yung respeto. Ang tawag dyan, doon, di ba? Di ba? O honorable, o whatsoever. Pero minsan may nakikita tayong, may naririnig tayong storya na established na yung negosyo niya, okay na yung takbo, tapos bigla siyang magdidesisyon ng iba na minsan yung kinita niya doon sa negosyo niya, na ibuhos niya pa sa iba. Anong nangyari, imbis na maging dalawang negosyo ang nawala. Di ba? Anong problema siguro, sa ganun? ang gusto niyang gawin, tinutukoy mo is diversifying. Yun. Diversify. Nag-iiba pa. Yun. Maaari kasi nga, baka nung nag-iba siya, hindi naman nga in alignment with his passion. So, yung attention, hindi naman niya linya. Parang na-enjoy lang niya siguro. Tapos yung kung saan siya passionate, nawala yung attention niya doon, saka yung oras niya nalipat dito sa bago niya ini-enjoy, but hindi siya passionate doon. So napabayaan yung isa, napabayaan yung isa. So ang suggestion diyan is humanap ka ng siguro manager or president doon sa bago mong in-establish, na tingnan mo kung itong ipapailalagay mo sa posisyon na yun ay passionate naman doon sa kanyang sa gusto mong simulan uli. Nakuha niya yung point. Magbigay tayo ng tao doon. Pag nag-diversify ka, huwag mo hawakan lahat. Hire an expert and invest. At kumuha ng coach. Yung naalala ko tuloy. Isa pa kasi, kung pagrasang respect, kung buhay ka pa, at nandun pa yung na gumagalaw ka pa, meron pa dapat talagang huling-huli, yung philanthropy. Lahat ng meron ka na yes, opo. Yes, tulungan at yung pagtulong na dapat ang motivation natin sa huli. Kaya nga bumubuo tayo ngayon nung binubuo ko ngayon na community, which is tatawagin nating agape, which is Greek word for love. Yung love is yun yung mga courses ko, LOVE, Leadership, Opportunity, Victory, and Efficiency Laws, Principles. I-launch natin yan ngayong taon na to. Ang gusto ko kasi mangyari, magsama-sama dito ang mga kabataan na nag-recruit ako ng mga coach sa stock market investing, coach sa real estate, yung sa akin naman yung life success coaching.
yung legal, meron tayo, may accounting tayo, para pag gusto nilang magtayo ng negosyo, hindi na suntok sa hangin. Hindi yan umiidad, laging nagkakamali. Ganyan, anong nangyari sa akin noon? Sabi ko nga, kumita ako ng 150,000, nagtayo ako ng computer shop rental. Wala lang. Sa sobrang yung bang wala ka nga kasing mapagtanungan, yung bang 150,000 namin, sabi nung kasama ko, gusto ko maganda yung lobby, maganda, may pin light yung ating internet cafe. Di ginawa naman namin. Nang matapos at napakaganda noon ng place, wala pa pala kaming computers. Nauna yung pagpapaganda. Sabi siguro ng listen, hindi naman kami ganun, sir. Hindi kasi, alam mo sa totoo lang, no, yung pag-hire, pagkonsulta sa mga business coach na ganyan, talagang may halaga, may presyo yan, mahal. So, doon sa gagawin mong community, siguro ma-eliminate yung malaki yung gagastusin kasi at least magkakatulungan. Yun na yung passion ko eh. Yung sabi ko nga, gagawin ko to hanggang sa kung saan ako makarating, hanggang saan ako mabubuhay. Gusto kong ibuuin ito. Yung mga bata kasi, experience ko yun eh. Kung nung 15 years old pala ako, natuto na ako mag-invest sa stock market, milyonaryo na ako ngayon because of the, alam naman natin yung, may seminar din ako tungkol sa stock market. O kaya naman, naiwasan yung mga pagkakamaling hakbang. Kung magtanong ka lang sana, para lang sa naliligaw na nagdadrive eh. Bakit mo pinipilit hanapin yung kantong lilikuan mo? May tao naman na pwede ka magtanong, saan mo ba daan? Libre naman libre naman magtanong. Sometimes may bayad eh. Pero yung libro. Hindi, yung sa naliligaw. Correct. Minsan kasi, may mga daan, yung katulad nung dinaanan ninyo, no? Dinaanan niyo, walang tao, wala kang tatanungan. Sa ginagawa ni Coach Benny, naglalagay siya ng tao. Para pag naligaw ka, mama, manong, kuya, pwede magtanong. Ano bang bibili namin? Pin light ba, computer?